Samahan niyo kami at saksihan ng mundo kung saan puno ng pagbabago na tayo rin ang may dahilan. Ako si Herson, kasama ko si Krisha at Tracy. Ito ang You Witness. Sa ating modernong mundo kung saan ang konsumo ay nagtutulak sa karamihan sa ating mga araw-araw na buhay, ang kahalagahan ng responsableng konsumo at produksyon ay hindi maiaalis. Kasi about responsible consumption and production. So kayo bilang students, how can you call yourself a responsible consumer ng mga services or products na ginagamit nyo or binibili nyo sa araw-araw? Siyempre sa akin po, kapag bumibili po tayo ng mga products, siyempre dapat itapon po natin sa tamang basurahan. And wag po kung saan-saan tinatapon. Sa akin naman po, binibili ko lang po yung kailangan ko. So, yung mga kailangan lang po talaga dapat yung binibili natin. So, kung kaya naman po na yun lang yung pagfokusan natin at hindi tayo mag-hoard, mas mabuti po kasi mas nakaka-help po tayo sa environment natin. So ayun, kayo ba, meron na ba kayo nabili like kunyari yung mga eco-friendly na gamit or yung mga services na sa tingin nyo environmental friendly? So para sa akin siguro yung mga paper bags sa mga grocery na pag binili mo, pwede mo pa siyang magamit sa ibang bagay. Kumbaga recyclable siya. Ay ganun din, yung meron tayong paper bags and meron din naman yung mga mall natin na nag-offer ng mga eco bags. Diba? May paper bags and then meron rin tayong eco bags and also meron din ako na-try na lip balm siya and then yung lalagyanan niya is eco-friendly. So yun. Bawat produkto na ating ginagamit, bawat bagay na ating binibili, may kwento ito. Mula sa pagkuha ng mga raw materials hanggang sa paggawa at pamamahagi, bawat hakbang ay may epekto sa ating kapaligiran at komunidad. Yun naman, last na to, how do you keep yourself informed about sa mga environmental impact ng mga products or services na ina-avail nyo? So for me po, minsan sa internet, sa mga social media po mostly, or Facebook, or minsan naman po sa news mismo, nakikita po natin sa news kapag nanonood po tayo, or sa mga friends na nagkukwento-kwento minsan. Same lang din po. So, mostly talaga nanggagaling yung information or yung knowledge namin about the product na binibili namin from the social media and also from the news nga po. And meron din naman po mga corporations na naglalabas na rin po talaga kung paano nila produce yung products nila. So, mostly, mga corporation natin ngayon, very aware na po sila sa environmental issue natin, sa consumption issue natin. Therefore, napapakita nila kung ano yung mga ginagamit, yung mga products na ginagamit nila to produce another product. So, yun po. Tapos, mostly, mga teachers din po, nag-raise rin po sila ng awareness po about this issue. Ang mga epekto ng hindi responsableng produksyon ay malinaw na kapansin-pansin. Ang polusyon ay sumisira sa ating mga ilog, ang plastic ay nagkalat sa ating mga karagatan, at ang mga carbon emissions ay nagbabanta sa ating klima. Bali, nangongolekta kami ng basura dito sa barangay by meron kaming araw yung sa subdivision, MWF, tapos dito sa labas, meron kaming TTHF, gano'n, meron kaming gano'n na tapos sila, pag alam na nilang dadaan, nilalabasan namin yung basura, lalabasan ng mga tao yung araw na hindi kami naglalabas ng basura pag alam namin na hindi dadaan yung truck, kasi di ba kinakalat ng mga aso, ng mga pusa, ng mga nangangalakal. Ngunit may pag-asa. Sa buong mundo, ang mga indibidwal at industriya ay sumusuporta sa mga sustainable practice. Ang renewable energy ay nagpapatakbo ng mga pabrika, habang ang mga makabagong teknolohiya ay pumipigil sa pagkalat ng basura. Barangay namin,
hindi naman kami binabaha. Maliban na lang kung sumasabay yung malakas na ulan sa high tide. Kasi syempre galing yun sa dagat, sa medyo. Pero pag yung ulan lang, hindi naman kami binabaha sa barangay. Walang baha na nangyayari dito. Kasi may mga pinapagawa naman kaming project dito ni CAP sa drainage. Meron kaming mga drainage na project na siyang nakakatulong para hindi kami bahain sa barangay. Nakapanayam ng aming team ang Head Officer ng City Environment and Natural Resources ng Cavite City na si Sir Carlo Piloteo. Sinabi niya na ang sistema ng pangongolekta ng basura sa lungsod ng Cavite ay nakadepende sa kung anong araw kokolektahin ng mga garbage collector ang basura sa bawat barangay. Sa dami kasi ng barangay sa lungsod ng Cavite na binubuo ng 84 na barangay, nahihirapan silang kolektahin ang mga basura kung lahat ng barangay ay pupuntahan nila araw-araw. Dagdag pa niya, napapatagal silang mangolekta ng basura dahil sa mga nakaparadang mga sasakyan sa kalsada. Kaya ang solusyon nila para dito ay magkaroon ng schedule ang pangongolekta ng basura sa bawat barangay. Nang sa ganoon ay mapanatili ang kalinisan at ligtas sa sakit ang Cavite City. Pagkatapos kolektahin ng mga garbage collector ang mga basura sa bawat barangay, ang sunod na naman nilang gagawin ay paghihiwa-hiwalayin naman nila ang mga nare-resiklo, nabubulok at di nabubulok na basura. Ang mga nabubulok ay ibinabaon nila sa lupa, samantalang ang mga di nabubulok at nare-resiklo ay idinedere-diretso nila sa landfill sa Rizal. Ang mga inisyatibong fair trade ay nagbibigay kapangyarihan sa mga manggagawa at nagtitiyak ng etikal na pamantayan mula sa sakahan hanggang sa tindahan. Ang mga mamimili ay nagiging mas mapanuri sa kanilang mga desisyon, humihingi ng transparency at accountability. Una, syempre yung problema namin sa basura, yung mga hindi sa sumusunod, nagtatapon sila dun sa mga gilid-gilid, hindi sila nag-segregate. Diba dati gusto na ipatupad yung segregation. Ang problema nga, hindi naman nila sinusunod yung segregation. Walang tumutupad nun. Kaya ang nangyayari, sama-sama pa rin. Tapos yung mga nagtatapon sa mga kanal, kahit anong pagsasabi mo, kahit anong pagsasaway mo, ganun pa rin yung mga tao. Minsan yung disiplina ba, kulang yung mga tao ng mga disiplina sa sarili, sa barangay. Sa mga komunidad, ang mga grassroots movements ay nagtataguyod ng recycling at upcycling na nagbabalik ng basura sa mga mapagkukunan. Ang mga lokal na negosyo ay nabibigyang prioridad sa kalidad kaysa sa dami, nagpapalaganap ng kultura ng haba at tibay. Base sa kanyang pananaw, naniniwala siya na humaharap ang ating mundo sa climate change. Sinabi niya pa na dahil sa carbon footprint at emission ay nagkakaroon ng climate change. Para makatulong sa paglutas ng climate change, sinabi niya na dapat ay magkaroon ng waste segregation. Ang mga nabubulok ay dapat na ibaon agad sa lupa sapagkat mas matindi ang emisyon ito. At panghuli ay ang greening o pagtatanim ng mga puno. Anya niya, malaki ang parteng na itutulong ng mga puno sa pagpapababa ng init na nararamdaman natin sa Cavite City. Sa agrikultura, ang mga practice ng regenerative ay nagpapanumbalik ng kalusugan ng lupa at biodiversity na nagtitiyak ng pagkain para sa mga susunod na henerasyon. Ang mga magsasaka ay nag-iingat sa kalikasan, nagbibigay ng pangangalaga sa mga ecosystems. Yung tinatapon namin yung basura namin, may sarili kaming
basurahan dito. Lahat ng store dito may sari-sariling basurahan. Wala namang rules dito. Ang kailangan lang maayos yung pagkakasalansan ng mga basura. Kami na rin mismo nagtatapon sa labas kung saan tamang tapunan ng basura. Ang landas patungo sa responsableng konsumo at produksyon ay hamon ngunit kayang-kaya. Sa pamamagitan ng tamang pagpili at pagsuporta sa mga sustainableng practice, maaari nating pangalagaan ang ating planeta at siguruhing maganda ang kinabukasan para sa lahat. Tayong lahat ay may kakayahan upang baguhin ang ating kinabukasan. Samahan natin ng pagtangkilik sa responsableng konsumo at produksyon para sa isang mundo kung saan bawat pagpili ay may positibong epekto.